Pero marami lang talagang nagmamotivate sa akin, marami nagsasabi sa akin, ituloy mo yung buhay mo kasi kaya ka nabuhay kasi may dahilan. May purpose ka sa mundo. So, ayun, lumaban ulit ako at nag-pray ako sa kanya, kay God, na sabi ko, God, bigyan mo ako ng second chance. Lahat na bibigay mo sa akin biyaya, sabi ko ganun, pagyayamanin ko, ingatan ko at itutulong ko sa mga tao na nangangailangan at lalong-lalo sa pamilya. And that's the time na dumating sa point, na dumating sa akin yung front row. Itong biyaya na to. And lahat ng nawala sa akin, ibinalik ni God na parang isang magic. Na kaya sabi ko, hindi ko pakakawalan kung anong biyaya na binigay sa akin ni God. At habang nabubuhay ako sa mundo, tutulong at tutulong din ako sa mga tao na nangangarap, na gusto rin maabot ang mga pangarap na sa buhay. So, isa yon sa mga pinakamalalim na pinagdaanan ko at mga, ayun, talagang mabigat na pinagdaanan ko sa buhay ko paano ko narating yung success ngayon. Hi guys, ako pala si Gerald Rapsing, isa sa mga Millionaires Club ng Forbes. Ano yung naging struggle mo sa buhay before na nalagpasan mo? Na sa tingin mo, parang ito na yung katapusan ng buhay ko. Pero the end of the day, meron ka pa rin tinatawag na magandang kinabukasan. At paano mo ito nalagpasan? Okay, medyo no, talagang kung aalalahanin ko lahat ng mga pinagsimulan ko, sobrang dami. Sobrang dami talaga, Gerald. Kumbaga, kwento ko lang ng konti, yung simula bata ako hanggang sa makarating ako sa status ko na to. Nung bata kasi ako, nagtatrabaho na ako, Gerald eh. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan ko matutong magtrabaho, kailangan ko tumulong sa pamilya, lalo na hindi ganun kabuo yung pamilya namin, broken family. So, maghirap na makita mo na hindi buo at hindi sapat yung nangyayari para sa buhay ng pamilya namin. Na kailangan namin matutong mga kabataan o mga anak na tumulong sa pamilya. Trabaho ko ng elementary, nagbebenta ako ng pandesal, biko, uling. Tapos, pagdating ko ng high school, nagkalendar naman ako. Kalendaryo, kasi uso ng panahon ng kalendaryo eh. Lalako. So, hindi lang naglalako, kami mismo gumagawa. Papasok ako ng alas 12 ng tanghali sa eskwelahan, tapos uwi ako ng alas 7 ng gabi. Pagdating ko ng alas 8 hanggang alas 2 na madaling araw, alas 3, nagkakalendaryo. Kami gumagawa ng kalendaryo. Sa murang edad ko, iniisip ko parang bata pa ako, pero bakit kailangan kong gawin to? Pero kailangan kasi para sa pamilya. Hanggang sa dumating pag-college ko, yun, nagtrabaho ko sa mga food chain. 'Di ba? Para makapagkolehiyo ako. Ayun, so sa murang edad ko natutunan ko yung hirap ng buhay. Nasabi ko nga is I'm lucky. Kasi marami nagsasabi sa akin, "Uy, tawag dito, napakabata mo, napakawawa ka naman. Bakit hindi ka natutulungan, hindi ka na pag-aaral ng magulang mo?" Alam mo sa isip-isip ko, hindi ako kawawa, sabi ko. Sabi ko siguro I'm lucky. Lucky ako kasi sa mura kong edad, natutunan ko yung totoong buhay. Sa mura kong edad, natutunan ko na kumita. Katulad ng kinikita ng magulang ko na pinaghihirapan nila. Napasok ako sa pagtatrabaho, sa Mitsubishi, nagbenta ako ng mga sasakyan. Yun, mahirap eh. Mahirap talaga ang buhay kung hindi ka didiskarte. Hanggang sa umabot sa, na-introduce sa akin yung negosyo na to. At pagpasok ko sa negosyo na to, akala ko madali rin. Tama. Hindi rin pala ganun kadali. So, pero, since consistent nga ako, tuloy-tuloy ako, talagang nakukuha ko naman yung diskarte. Pero alam mo kung ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ko rito, yung tipong lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga taong naniniwala, ayun yung mga kaibigan at mga kamag-anak, na akala ko maniniwala sa akin. Yung pala yung mga tao na minsan na, alam mo yung magda-down sa'yo. Tama. Diba? Pero naniniwala naman ako na yung mga nagda-down na yun is ginagamit lang din sila ni God para ma-challenge ka sa buhay. So sila rin yung ginawa kong motivation eh. Sila yung ginamit ko na lakas para matuto ko sa buhay. Diba? Hanggang sa dumating sa point, Gerard, na binigyan ako ng pagsubok ni God. Yes.
ito yung pinakamatinding pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ano po nangyari? Binigyan niya ako ng unti-unting blessings. Pero nagkamali ako. Akala ko kasi pagka may biyaya ka, akala ko anytime pwede mo nang, alam mo yung pwede mo nang gawin kung ano yung gusto mong gawin. Dumating sa point, Gerard, na nagagawa ko yung dapat na hindi ginagawa. Yan, makain ako ng mga gusto ko. Kasi first time mong kumita eh. Since first time mong kumita, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera. Tama? Tama. So, binili ko ng kung ano-ano, nag-inom ako, nakapangbae. Kasi mga kasama ko, ganun ang ginagawa eh. So, napariwara yung buhay. Napariwara yung buhay ko. Ganun pala yun, kapag may perang dumarating sa'yo, kapag hindi mo nilagay sa tama, pwedeng magkaroon ng pagbabago. Pwedeng bawiin ni God. Dumating sa point na nakabili ako ng sasakyan. Kumita rin ng malaki. Doon sa una kong negosyo na pinasok. Pero ang naging problema ko, siguro nagalit sa akin si God or binatukan niya ako. Nakabili ako ng sasakyan pero after ilang months nagamit ko. Pero na-aksidente ako. Okay. At yung aksidente na yun, isa yun sa mga pinakamahirap na pinagdaanan ko sa buhay. Kasi yung accident na yun, Gerard, buti, ito lang nangyari sa akin. Nabali itong kamay ko. So, putol na yan. Nilagyan na ng bakal. Pero buti, ito lang yung nangyari. Kaya lang, doon sa aksidente na yun, may kasama ako. At yung kasama ko, yung ex ko. Nakakasama mo lang ngayon, bata, wala namang sakit. Pero, sa isang iglap, kinuha siya. Alam mo, I blame myself. Sinisi ko sarili ko. Halos pang 2 taon ako, Gerard, na hindi lumabas ng bahay. I blame myself na sana ako na lang, sana hindi na ako dumaan sa lugar na yun. Yun yung pinaka-downfall ng buhay ko. Pero marami lang talagang nagmamotivate sa akin, marami nagsasabi sa akin, ituloy mo yung buhay mo kasi kaya ka nabuhay kasi may dahilan. May purpose ka sa mundo. So, ayun, lumaban ulit ako at nagpray ako sa kanya, kay God, na sabi ko, God, bigyan mo ako ng second chance. Lahat ng bibigay mo sa akin biyaya, sabi ko ganun, pagyayamanin ko, ingatan ko at itutulong ko sa mga tao na nangangailangan at lalong-lalo sa pamilya. And that's the time na dumating sa point, na dumating sa akin yung front row, itong biyaya na to. And lahat ng nawala sa akin, ibinalik ni God, parang isang magic. Na kaya sabi ko, hindi ko pakakawalan kung anong biyaya na binigay sa akin ni God. At habang nabubuhay ako sa mundo, tutulong at tutulong din ako sa mga tao na nakangarap, na gusto rin maabot ang mga pangarap na sa buhay. So, isa yon sa mga pinakamalalim na pinagdaanan ko at mga, talagang mabigat na pinagdaanan ko sa buhay ko paano ko narating yung success ngayon. May time talaga na minsan ipapakita rin sa'yo ni God na yes, tutulungan ka niya, pero may time na susubukin ka niya. So, ibig sabihin, no, talagang sa buhay, hindi mo masasabi kung yung future na meron ka is panghabang buhay na. Yes. Minsan pipitikin ka talaga at ipaparealize sa'yo na maging humble sa buhay. Yes, totoo yun. Lalo na kapag alam niya na, alam mo yun, pinapatikim ka niya na ganyan, pinaparanas niya sa'yo yung konting biyaya, hindi mo na ilalagay sa tama. Alam niya yun, ramdam niya eh. So, alam niya kung saan mo nilalagay at kung ano yung intention na nasa puso mo. And now, dun ako naniniwala na lahat ng blessings na gagaling sa Kanya, dapat nilalagay lang talaga sa kagustuhan niya rin. Talagang totoo na pag nilagpasan mo yung struggle, merong kapalit na mas matinding Totoo yun. pangarap.